boses ng bagong Pilipinas, Laguna! Handa na ba kayo? Isang malakas na sigawan para kay Andrew E! Sabay-sabay! Itaas mga kamay! Itaas mga kamay! Everybody sabay-sabay! Sa maingay may bibigay! Asa ng ingay! Asa ng ingay! Para di niya tayo maingay eh! Mas malakas! Mas malakas! Mas malakas! On the way ang Laguna! On the way ang Santa Rosa! On the way ang Laguna! Ito ba ang maingay? Parang ito yata maingay! Hindi ko marinig! Mas malakas! Mas malakas! Mas malakas! Mas malakas! Sino kaya dito sa kaliwa o sa kanan ang pinakamaingay? Mga kaibigan, sa hinaba-haba ng panahon, tuwing eleksyon at pangangampanya, hindi ba ang mga kandidato ang humaharana sa mamamayan? Dito sa Laguna, sa Santa Rosa, babaguhin natin. Ang mamamayan naman ang haharana sa Laguna, sa bayan niyo ako. Here we go! Itanong mo sa kung sinong akin. Parang ito kumakanta, parang ito kumakanta. Oh, itanong. Parang dito. Serbisyo na walang. Oh, lumilipat. Ang aming tunay na. Sino kaya pinakamaingat? Sino pinakamaingat? Sino pinakamaingat? Sino pinakamaingat? Sino pinakamaingat? Here we go! Itanong mo sa kung sinong aking. Parang ito kumakanta! Parang ito kumakanta! Parang ito! Itanong! Ang sagot ay di magtatagal! Diyan ba? Alyansa ang aming. Ito! Ang serbisyo nyo'y aming. Mas malakas! Serbisyo na wala! Ang aming tunay na. Para dito! Everybody, kung sino aming. Itanong mo sa ang sagot ay di magtatagal. Here we go! Everybody! Alyansa ang aming. Oh yeah! Ang serbisyo nyo'y aming. Serbisyo na wala. Oh yeah! Ang aming tunay na. Oy, para dito na! Never late, never absent ang senador ng pamilya Pilipino, Senator Tito
Thank you po, thank you. Marami pong salamat sa lahat ng Dabarkads sa Laguna. Kaya pagtungtong ko sa Senado noong 1992, ako po'y nag-akta kagad na makakatulong sa mga LGU. Yung Calamity Fund, yung Family Courts, ako po may nagtataglahat dyan. Presidential Drug Enforcement Authority, President Agency, PIDEA, at saka po yung 33 munisipyo na ginawa ko pong lungsod, kaya dumami po ang lungsod sa Pilipinas. Pagdating naman ng 2010, binalik niyo ako sa Senado, alam ko po kulang, walang mental health law. So inakda ko po yung mental health law at saka yung expanded senior citizens law at yun din pong Solo Parents Act na nakikinabang ang mga solo parents at yung doktor para sa bayan. Sapagkat ngayon, pwede nang maging doktor ang kahit sinong Pilipino kahit wala kang pera dahil libre tuition fee, libre libro, libre lodging, may allowance pa. At mas maraming magiging doktor sa Pilipinas. Nung nandun nga kami, pumasok ang pandemic. Ito na yung COVID. Ang dami na COVID, ano? Pero inyong lingkod, as Senate President, araw-araw, pumapasok ako kahit may COVID na. Samantalang yung ibang mga kasama namin nasa computer, nagtatrabaho kami ron. Ako po araw-araw pumasok, hindi po ako natakot na magkasakit o mamatay sapagkat yun ang binigay nyo sa aking trabaho. Lagi po ako sinasamahan ni Senator Lacson at ni Senator Tolentino. Kaya palakpakan din po natin yung dalawang matatapang, magagiting, mga taga-Kabiting, barkada ni Bong Revilla. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa amin sapagkat patuloy po kami na nagsiservisyo sa inyo. Ngayon po, kailangan natin yung gawing batas yung 14-month pay. Hindi batas Tapos yung fake news, kailangan labanan natin. At pagkatapos, yung pong Dangerous Drugs Board at Philippine Drug Enforcement Agency, pagsasamahin natin na maging Presidential Drug Enforcement Authority kung saan tama ang pakikipaglaban sa droga at hindi huli, patay at kung ano-ano nangyayari, dismiss lang. Lakasan natin ang prevention, lakasan natin ang rehabilitation. So kami po, kahit medyo mga seniors na kami, ay makakasahan niyo po kami. At kami mga seniors, hindi na seniors ang tawag ngayon baka nagkakamali kayo. Wala na senior citizen ngayon. Kami po, seasoned citizens. Di ba? Para kami mga alak, habang tumatanda, sumasarap. Mabuhay ang Laguna! Mabuhay ang Kalyansa! Magandang hapon! Abogado General Lincoln Bayan, Senate Majority Leader, utol natin sa Senado, tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino! Dahil sa haba ng panahon na ako po ay nasa serbisyo publiko, lalo na yung mayor pa ako ng Tagaytay at nanungkulan din bilang MMDA chairman, nakikita ko po kung ano ang pangarap ng magsasaka sa Amadeo, Cavite, ganun din po sa PAMI Laguna. Kung ano po ang pangarap ng nagtatanim ng pinya, ang masarap ng pinya sa Kalawan, Laguna, ganun din po sa Indang, Cavite. Kung ano po ang pangarap ng mga nagtatrabaho sa pabrika sa Dasmariñas, Cavite, pareho din po sa ating mga export processing zone. Naku, nagpa-plasma ng loob ang mga DD-shit. Kayo kukunti na lang. Trabaho, at ganun din po ang mga pamilya rito. Gusto po nila murang kuryente, kaya pinapanukala po natin alisin yung VAT. Gusto po nila ang kanilang mga anak ay makapag-aral na maayos gamit ang malakas na internet. Ganon din po ang lahat ng pamilya sa Laguna at sa Cavite, gusto po ay maayos na tubig na lumalabas at dumadaloy sa gripo. Sinasabi ko po ito, ang pintig ng Cavite ay pareho rin po sa pintig ng Laguna. Ang tibok na Cavite ay pareho rin po sa tibok ng Laguna, kasama na rin po ang buntong hininga.
Binabati ko po si Mayor Arlene. Binabati ko rin po si Governor Ramil. Alam niyo si Governor Ramil, yan po ay tumira sa paanan ng Tagaytay. At sila po ay naglalakad para mamalengke doon sa Barangay Calabuso, sa Barangay Calabuso, sa Barangay Calabuso, sa Tagaytay. Ang pangarap po niya mabilis na internet. Kaya pag napirmahan po yung Senate Bill 2699, 20% discount po sa internet. Ganon din po ang isang rider, si Policarpio Albaro ng San Jose, Santa Rosa, may asawa, 3 anak, ayun, iwagayway mo yung watawat, 700 ang kinikita. Ang plano ko po dyan, ipagpatuloy yung pinaglalaban kong gig economy law, na sa ganon po magkaroon siya ng overtime pay, magkaroon siya ng 13-month pay, PhilHealth. Dahil siya po, yung mga nagdi-deliver, mga rider natin, panahon pa ng pandemic, nagdi-deliver ng ating mga pagkain, umaraw, umulan, kahit habulin ng aso. At isa pong mangingisda, ang bago kong kaibigan, na naririto rin po, tiga Aplaya, tiga Santa Rosa din, si Marcelito Canliman. Kagaya po ng mga mangingisda ng Cavite na natulungan natin, pinasa po natin, tayo po ang author ng Republic Act 12064 para matulungan na maayos ang ating mangingisda. Uulitin ko po, ang Cavite at Laguna ay mag-utol. Subalit marami pa ho tayong utol. Utol din natin ang mga lalawigan ng Pangasinan. Utol din natin ang lalawigan ng Batangas. Iisa po ang pangarap ng mga pamilyang Pilipino. Maging matatag, nag-aral ng mga anak, merong bahay, merong trabaho ang asawa, merong matatag na pamilya. Samahan niyo po kami, itong buong alyansa para sa isang mas matatag na Pilipinas. Samahan niyo po ang buong alyansa para sa isang bagong Pilipinas. Ito po si Senator Tolentino, ang inyong utol sa Cavite, number 61. Sa isang bagong Pilipinas, walang naiiwanan, walang kinakalimutan. Lahat ay kabilang sa pag-unlad. Tuklasin natin ang paglalakbay na lalawigan ng Laguna tungo sa bagong Pilipinas. Umpisa pa lamang ng kanyang liderato, tinutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sektor ng agrikultura at food security sa Laguna. Bilang tahanan ng International Rice Research Institute o IRI, pinagtibay niya ang partnership sa pagitan ng pamahalaan at IRI para lumago ang rice science sa bansa na magpapaunlad sa agricultural value chain at magre-resulta sa pagbawas ng kahirapan at kagutuman sa mga komunidad. Kaugnay nito, inilunsad ng pamahalaan ang kadiwa ng Pangulo at Deskwento Caravan sa Kalayaan, Laguna, kung saan mabibili ang basic necessities tulad ng bigas, gulay, prutas at iba pa sa mas murang halaga na mahagi rin na cash assistance at bigas sa senior citizens, persons with disabilities, single parents at indigenous people sa Santa Rosa at Binyan, Laguna sa pamamagitan ng programang CARD. Bilang karating lugar sa Metro Manila, binibigyang halaga ni Pangulong Marcos Jr. ang transportasyon ng mga kababayan natin sa Laguna. Sinaksihan niya ang contract signing ng 54.6 km South Commuter Railway Project na bahagi ng 147 km North-South Commuter Railway. Nagsisimula ang railway project sa Blumentritt, lungsod ng Maynila hanggang Calamba City sa Laguna at magkakaroon ng 18 stations. Kapag natapos ang proyekto, inaasahang mahigit 300,000 pasahero ang makikinabang sa mas maayos na public transportation at makakabawas sa traffic congestion. Isa pang proyekto sa ilalim ng Build Better More ni Pangulong Marcos Jr. ang North-South Commuter Railway System, Banlik Depot na magkokonekta sa Metro Manila, Clark, Ipapatayo rin sa proyektong ito ang 8 interchanges na kokonekta sa public roads ng Lower Bigutan, Sukat, Alabang, Tunasan, San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao at Calamba. Napili ang San Pablo, Laguna bilang isa sa next wave ng Digital Cities 2025 ng National Government para maging business district and investment hub ng Information Technology and Business Process Management o IT-BPM. Narito rin sa Laguna ang Union Bank Innovation Campus na pinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na kaakibat nito ang 3-year digital transformation roadmap ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
na nagsusulong ng cashless payments at pag-unlad ng banking sector sa pamamagitan ng information and communications technology. Tuloy-tuloy na rin ang foreign investments at paglikha ng mas maraming trabaho sa Laguna. Bunga ng magagandang polisiya ni Pangulong Marcos Jr. na nagpaganda ng business environment sa Pilipinas. Binisita niya ang Toyota Manufacturing Plant kung saan nagbigay din ng 35 vehicles, 10 ambulance units at 2 coasters ang Toyota para sa Love for All medical program ni unang ginang Liza Araneta Marcos. Gayun din, inilunsad ng Pangulo ang Mayor's Optimus Distribution Center sa Calamba, Laguna. Ito ang pinakamalaking distribution center ng logistics company sa Pilipinas at magsisilbing transport hub para sa Southern Luzon at Bicol Region. Sa bagong Pilipinas, walang tigil ang administrasyon sa pagsisiguro na ang bawat Pilipino ay bahagi sa pag-asenso. Napakalayo na ng narating ng Laguna sa bagong Pilipinas at sa pagsasanib puwersa ng alyansa ay sigurado tayong mas malayo pa ang pwede nating marating. Pero dahil hindi pa tayo dyan magtatapos, dahil ilang sandali lamang po ay makakasama natin ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang boses ng bagong Pilipinas, Laguna! Handa na ba kayo? Isang malakas na sigawan para kay Andrew E! Laguna, sing with me! Ako'y nasa Malate! Siyete ng gabi, nakilala ko tuloy itong magandang babae na nagka-ibigani sa aking mga mata. Hindi ko na alam ay manloloko lang pala. Kuman ang sabi na bilbo ko yun. Nagtuturo na siya, hindi pa kami on. Upang di mahalata, siya ay nagpayabang. Nang debenesita, daw siya alabang. Ako ay umakbay, mahigpit na. Naglalaway sa padan niyang hapita. Nang ako'y makaliga, di ko siya matapuan. Pag ikaw ang kakanta, ito'y ibibigay ko dyan. Hindi ko marinig. O manalas, lumalabas. Naman, baka ginawa mo na. Baka ginawa mo na. Sa kape ang riyaki ko, ako ay inaya. Inom na kami at siya ang kaya kami dalaway uminom na beer. Inagada ang baso. Ang sabi niya sa akin, kasi ko alam ay meron siyang inilagay. Ako'y bigla nahilog, nawala ng aking nang ako'y magising. Aking napansin, pangalan ng motel. Anito, Kaya't ang sabi ko na ko, iistin na ako. Pag nabo ko na girlfriend ko, mahirap to. Wala sa isip ko, wala sa isip ko ang kanyang maiwan. Sino kaya maingay? Kaliwa o kanan? Hindi ko marinig! Hindi ko marinig! O madalas, lumalabas. Now take it to the top. Organic. Come on. Dito na ba? O madalas. Para dito na, para dito. Alright, here we go. Now say, ibigay mo na. Ihagis mo na. Parang ito maingay! Aska, baby! Oh, yeah! Hindi ko marinig! Oh, madalas! Lumalabas! Now, take it to the top! Oh, dali! Oh, say it! Body! Break it down! Oh my
madalas ang alyansa nasa harapan kasama ni Andrew E. God bless Laguna! God bless Santa Rosa! Sino pinakamaingat? Mga kababayan, Andrew E! Mga kababayan, Na, si Ate ang Paula. Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. BBM! 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 Magandang gabi, Pilipinas! Magandang gabi, Laguna! Maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap po sa amin. Ang ating mga kandidato ng ang tawag sa grupo namin ay Alyansa. Madali lang naman po paliwanag yan. Alam niyo po, kung maalala ninyo, ang mga iba't ibang kampanya, makita po ninyo, mga kandidato, pare-pareho po ang suot, pare-parehong kulay. Sabi po, kung titingnan ninyo, iba-iba po ang kulay. Bakit po? Dahil lahat po ay nanggaling sa iba't ibang partido. Ngunit nag-alyansa po kami. Sa publiko. Pudingo. Lahat po sila ay ipinamigay na ang kanilang buhay sa taong bayan. Ipinamigay na ang kanilang pawis at sakripisyo para sa Kailan mo to? taong bayan, para magserbisyo publiko. Pamilyang magnanakaw, Kaya mga po, Duterte. ay lahat ay may pagmamalaki natin. Hindi po ako nahihiya, nahiharap sa inyo. Kung hindi, nais ko pong ipagmalaki sa inyo ang ating mga kandidato. Duterte nyo, nasa dahig na, wala na, hindi na makakabalik yun ng Pilipinas. BBM! BBM! Maraming BBM! Nakatuloy ako. BB! Ang rally natin, alyansa na ang sigaw natin. Alyansa! 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 Ayaw po. At para hindi niyo po makalimutan, pagdating ng Mayo, na ang ating mga kandidato. Tingnan po natin, ito pong mga kandidato ang nakaharap po sa inyo ngayong gabi. Andito po, karamihan po sa kanila ay dumaan po sa Senado. At marami na nga po, na, kagaya ng nabanggit ni Senator Soto, mga seasoned citizens. Meron din tayo mga baguhan na papasok. Ngunit, marami po sa kanila ay dumaan na sa Senado. Andiyan po si Senator Cayetano. Andiyan po si Senator... Uy, birthday pala ni Senator Cayetano. Happy birthday, Senator Piat. Nakita naman po ninyo kung anong klase ng serbisyo. Ang birthday na birthday niya. Magpaparty kung tayo lang, magpaparty tayo sa kasama ng mga pamilya namin. Siya gusto na, nandito siya sa binyan, kasama ninyong lahat. Kaya po, ang mga naging senador po, si Senator Cayetano, si Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino po. Ay maaasahan po ninyo ito. At sila po ay sanay na po. Alam po nila ang gagawin. Si Senator Soto nga, hindi lamang senador, kundi naging Senate President pa po. At masasabi ko po, dahil nung senador po ako, siya po ang Senate President namin. Kaya naman po nakikita namin, iba't ibang lugar, very well represented po dito sa grupo namin. Si Kanal Villar, wala po ang representation dito para ng ating mga senador. Ang hinahanap po natin ang kapayapaan. Hindi po ang pag-aaway-away, hindi po mga maiinit, umaanghang na salita, na wala namang kinalaman, wala namang kabuluhan sa pagtulong sa serbisyo publiko para sa tao. Alam niyo po, wala po dito sa amin ang naniniwala na ang paglaban sa krimen, ang paglaban sa droga ay kailangan pumatay ng libo-libong Pilipino. Hindi po ganun ang tamang paraan upang pagandahin ang kapayapaan, upang malabanan ang krimen, upang pabagsakin ang mga drug lord, hindi po pumatay ng Pilipino.
ang tamang paraan ay tiyakin na para matiyak natin ang kapayapaan ay bigyan po natin ng magandang suporta ang ating mga kapulisan. Bigyan po natin ng magandang suporta ang ating mga local government. Magsumulat po tayo ng magagandang batas na tunay na magbibigay ng kapangyarihan sa ating mga kapulisan, sa ating mga local government leaders. Ay sa ating palagay naman, huwag na po tayo papasok sa mga illegal na mga industriya kagaya ng Pogo. Hindi po natin yan kailangan. Yung Pogo na yan, ang nangyari dyan, lahat po ng krimen ay nanggaling, maraming krimen ang nanggaling doon. Ang karahasan ay dumami dahil po sa Pogo. Kaya po tinanggal na po natin. Ay may tunay po na solusyon dyan para sa trabaho at para sa ekonomiya. Ang solusyon ay ang tunay na trabaho, kabuhayan, suporta sa mga maliliit at sa mga nangangailangan. Kaya po, magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang itong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami at magka-alyansa din tayo. Magkapit-bisig po tayo at sama-sama po natin pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Magsama-sama po tayo. Magtulungan po tayo. Mag-alyansa po tayo upang ipaglabanan ang kahirapan, upang labanan ang krimen, upang labanan ang mga drug lord na pumapasok dito sa Pilipinas. Ito po, hinaharap ko po sa inyo ang ating alyansa na siyang gagawa at siyang magtatrabaho upang pabalikin ang kapayapaan dito sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat. Ang Pangulo